Backsliding Christian. Dear Servant of God. Magandang araw po, at sa inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Sarah, 19 years old, share ko lang po sa inyo ang aking karanasan, problema, at hingi na rin po ng payo. Dati po akong active sa aming church. Bata pa lang po ako, tinuruan na akong tumugtog ng piano at ginagamit ako sa ministry. Masaya po ako noon dahil nagagamit ko ang talent ko para kay Lord. Pero dumating po ang araw na parang bigla akong nanlamig. Noong huli po akong tumugtog sa church, may maliit na pagkakamali akong nagawa. Hindi ko na perfect yung kanta kasi late akong nakarating galing school activity. Pagkatapos po ng service, kinausap po ako ng asawa ng pastor namin. Ang sabi lang naman niya, Sarah, sa susunod sikapin mong umaga ka at huwag kang mahuli sa devotion. Mahalaga ang role mo sa piano kasi ginagamit ka ng Diyos. Alam ko naman pong concern siya. Pero sa puso ko, iba ang dating. Para bang napahiya ako at nasaktan. Doon po ako, natisod, at nag-umpisang manghina. Unti-unti, hindi na po ako uma-attend ng church. Hanggang sa tuluyan na akong nawala. Ngayon po, lumipas na ang ilang buwan. Ang dami kong struggle, lalo na sa school at sa mga kaibigan ko. Ramdam ko po yung emptiness, kasi iba talaga kapag wala ka sa presensya ng Panginoon. Gusto ko pong bumalik, gusto ko pong muling sumamba, pero nahihiya ako. Nahihiya akong humarap sa pastor, lalo na sa asawa niya. Nahihiya rin ako sa mga kapatid sa church kasi baka isipin nila mahina ako, o baka i-judge nila ako. Minsan po, naiiyak ako mag-isa. Sinasabi ko sa sarili ko, Lord, gusto ko pong bumalik pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung paano ko mababago yung attitude ko na madaling masaktan, madaling magtampo. Kaya po lumapit ako sa inyo. Paano po ba ako makakabalik sa church? Paano ko po ma-overcome ang hiya at pagiging matampuhin? At paano ko muling may pagpapatuloy ang paglilingkod sa Diyos kahit minsan may mga taong nakaka-offend? Lubos na gumagalang. Sarah, sagot ni Dear Servant of God. Dear Sarah, una sa lahat, gusto kong ipaalam sa iyo na mahal ka ng Diyos, at higit sa lahat ay naiintindihan niya ang pinagdadaanan mo. Hindi aksidente na nakapagsulat ka ngayon. Ito ay tanda na kumikilos ang banal na espiritu sa puso mo at inaakay ka niya pabalik sa kanya. Sarah, gusto kong sabihin ng malinaw, ang church ay hindi ospital ng mga perpekto, kundi ospital ng mga sugatan. Kaya hindi mo kailangang mahiya bumalik. Ang hiya ay galing sa kaaway na gustong pigilan ka. Ang Diyos naman, ang layunin ay yakapin ka at ibalik ka sa kanyang presensya. Luke 15:20, ngunit samantalang siya'y malayo pa, nakita siya ng kanyang ama, at siya'y nahabag, at tumakbo, at niyakap siya, at hinagkan siya. Gaya ng alibughang anak, kahit malayo ka pa, ang Diyos handa nang tumakbo at sumalubong sa iyo. Paano mo ma-overcome ang hiya at tampo? 5 bagay ang dapat mong gawin. 1. Lumapit muna sa Diyos, hindi sa tao. I-restore mo muna ang relasyon mo kay Lord sa panalangin. Sabihin mo lang ng tapat, Lord, sorry po sa aking tampo, sorry sa aking paglayo. Gusto ko pong bumalik. Tandaan, ang tunay na kapatawaran at acceptance ay galing muna sa Diyos, hindi sa opinyon ng tao. 2. Humakbang ng may pananampalataya. Ang hiya ay mawawala lang kapag sinimulan mong harapin ito. Kahit nanginginig ang tuhod mo, pumasok ka sa church at magpasalamat sa Diyos. Hindi mahalaga ang sasabihin ng tao, ang mahalaga ay ang pagbabalik mo sa piling ng Ama. 3. Magpatawad at huwag magtanim. Tandaan, hindi ka sinadya ng asawa ng pastor na masaktan. Concern lang siya. Kaya piliin mong magpatawad at palampasin. Proverbs 19:11, ang bait ng tao ay nagpipigil ng kanyang galit, at kanyang kaluwalhatian na magpatawad ng pagsalangsang. 4. Paunti-unting bumalik sa ministry. Hindi mo kailangang agad bumalik sa piano o sa malaking role. Simulan mo sa pag-attend, pakikinig ng word, at pag-join ng prayer. Unti-unti, ibabalik ng Diyos ang lakas at confidence mo. 5. Baguhin ang attitude ng pagiging matampuhin. Ang pagiging madaling masaktan ay palatandaan ng immature faith, pero hindi ibig sabihin ay wala ka ng pag-asa. Mag-mature ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos at prayer life.
Colossians 13 minuto pasado alas 3, mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo, kung ang sino man ay may reklamo laban sa iba, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman kayo. Sara, tandaan mo ito. Hindi ka tinatawag ng Diyos dahil perpekto ka. Tinatawag ka niya dahil mahal ka niya. Ang hiya ay hindi hadlang kundi tulay. Kapag nilampasan mo ito, mas lalo kang lalakas. Hindi tao ang dahilan ng paglilingkod mo, kundi si Kristo. Huwag kang manatili sa kinalalagyan mo. Bumangon ka, humakbang, at mararanasan mo na hindi panghuhusga ang sasalubong sa iyo kundi yakap ng Ama. Mahal ka ng Diyos at handa siyang magsimula muli sa iyo. Lubos na nagmamahal sa Panginoon. Dear servant of God.